Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Masang Pilipino. Title: Mental state ni BP Sara sinisilip at inaaral na rin ng NBI ayon kay Director Matibag. Isinama na ng National Bureau of Investigation sa kanilang investigasyon ang pagsusuri sa asal at mental state ni BP Sara Duterte kaugnay ng umano'y banta sa Pangulo. Sa tulong ng Behavioral Science Department, pinag-aaralan ng mga psychologist ang kanyang mga pahayag at kilos batay sa mga lumabas sa video. Hindi man siya dumalo sa patawag ng NBI, nagpapatuloy ang pagsusuri bilang bahagi ng mas malalim na pagtingin sa posibleng motibo at state of mind. Ang ginagawa, ito ang payag ng NBI Director, ang ginagawa po namin doon sa aming Behavioral Science Department, ibinabase namin doon sa mga video na nakikita namin. So, kailan pa naging, may nabasa ko kanina, nang dahil sa statement na ito, meaning ng NBI is neuro brain investigation. Kakatawa nang nangyayari. Tingnan natin. People who reacted. 28,000 ang nag-react. 25,000 ang tumatawa. 598 ang galit. 1,600 lang ang nag-like sa pahayag ng River Hunter. Yung mental state ni Bongbong Marcos, sinisilip mo ba? Jeffrey Solo, character assassination building at its best. Agree ako dito. Demolition job. Itong mga ginagawa nila ngayon, gusto nila talagang sirain ang imahe ni BP Sara sa taong bayan. Well, sige. Matagal naman nilang ginagawa yan. More than 2 years na. Mula nung tumiwalag si BP Sara sa Unity, when was that? 2024? Nung nag-resign siya as DepEd Secretary, tuloy-tuloy naman ang kanilang character assassination. Anong nangyari? Umepekto ba? Noong una, yes. Yung makita nyo ratings ni BP Sara nung dinakbakan na nila ng todo, talagang bumaba siya. But ngayon, wala na, umaakyat na. At nasa safe level na ngayon ang kanyang mga ratings. Both sa trust, performance rating, at saka yung voters preference survey. Talagang nangunguna palagi si BP Sara. Wala pa talagang makakatalo sa kanya. Kaya ito, wag na tayong magtaka, mga kapwa ko ka-DDS. Magpatuloy ito hanggang election day. Kaya lang, maganda sa ating mga DDS, sulit. Yung huling survey ng WR numero, ilan tayo? 34% sa mga respondents ay mga organic, pure DDS. So, solid na yan. Hindi na magbabago kahit ako, ibato na nila lahat ang paninira kay BP Sara, hindi ako maniniwala. Bakit? Nakita ko na yung paano sila, yung pamamalakad nila, yung governance nila, kitang-kita mo sa Davao. And kitang-kita ko, yung 6 years na naging presidente si Tatay Digong. Nakita ko, sila yung pag-asa ng bayan. Kailangang makabalik ang isa na namang Duterte. Sayang, noong 2022 sana kung nakinig lang si BP Sara sa kanyang ama, wala sana tayong problema ngayon. Yung continuity, tuloy-tuloy sana. Ngayon, medyo na-discarril.
Dahil akala natin, ang isang BBM, bayan, babangon muli. Itutuloy niya ang mga magandang programa ni Tatay Digong, wala. Na-discarry lahat. So, anong inuna? Ay, inuna ang mga flood control nila. Inuna ang kanilang mga political patronage. So, sayang. So, ang ekonomiya natin ngayon, wala na, pabulusok na. Tinawag tayo ng isang economist na Philippines is going back to its title o situation na kasi nung una tinawag tayo na sick man of Asia. That was the time nung after EDSA Revolution, panahon ni Cory Aquino, talagang bumulusok tayo ng gusto dahil sa mga sunod-sunod na kudita. So, ngayon, I agree doon sa economist na instead na pataas na sana, nung bago mag-pandemic, pinaka-highest na ating economic growth is 6.9%. Fourth quarter of 2019. Now, pagdating ng pandemic, bumulusok. Normal yan. I-compare mo, fourth quarter ng 2025, ano na lang I think 3.6%. Fourth quarter, o 3% lang Wala na. Kaya, ang expected this year, ang projection ng mga international analyst, lalo pang bababa. 2025 na overall growth rate natin is 4.6. Ngayon, for 2026, ang projection nila is only 3.6%. Yan na ngayon. Pabulusok na. Bayan, instead na babangon, bayan bumabaon ulit. Salamat sa napakagaling na presidente natin. The best president daw that we ever had. Sige, magaling na kung magaling. Magaling bahala na kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang pag-atupan sa natabangan na mo og yero nga iyang gipatindog ka bagong balay. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gid sila ang nagpatindog sa ilang balay. Kaya kung pagpasalamat sa atong makagagahom nga igiyahan siya sa kanang mga nagdumala ning sin hinaut dako kay kung pagpasalamat kay nakaatop gyud ko malipay gyud kay ko karon nga nakadawat ko. Naot pa nga dugang pod grasya nga moabot sa nagdumala ni nga naginabang para dugang daghan pa nga mga tawo ang mahinabangan nila nga nagkalisod. Salamat kaayo. So pila na ni ka bulan nga imong gipatindog nga balay bago pa naatupan? Kuan mga
kuan 2 kapin kabulan. Duha na kapin ka bulan aya pag ginatupan. Oo. So nga naman sa gidugayon na nga gipatindog ni mga balay wala ni mo natupan. Tungod sa kanang atong mga kuan karon kalisod sa panahon wa tay kuan ay Walay- kita pero igora kaon. Wala ikapalit. Oo, walay kapalit. Oo. So salamat kaayo. Salamat sad kayo sa kay nahinabangan ko og sin. Dako kay ko pagpasalamat. Okay, salamat.